Tingnan ang mga iba't ibang icons na nasa larawan. Ano-ano ang mga ito? Kayo ba ay nakakita na nito? Nakagamit na ba kayo ng mga ito? Tama, karamihan sa atin ay nakakita at nakagamit na ng mga ito. Maaaring YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, at ang browsers na Mozilla Firefox at ang Google Chrome. Paano natin ito nagagamit? Tama, nagagamit natin ito gamit ang internet. Pero, alam nyo ba kung paano ang tamang paggamit ng mga ito? Tara, sama-sama nating pag-aralan ito. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang Aralin 5, Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email. Tara at simulan na natin! Layunin: sa video lesson na ito, ikaw ay inaasahang nagagamit ang computer, internet at email sa ligtas at responsableng pamamaraan. Na ipaliliwanag ang kaalaman sa paggamit ng computer at internet bilang mapagkukunan ng iba't ibang uri ng impormasyon. Balik tanaw. Alin-alin sa mga larawan ang mga bagay na ginagamit natin at makikita sa ICT? Sige nga, lagyan natin ng check. Magaling mga bata! Pero ano nga ba ang ICT? Tara at pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Ano nga ba ang ICT? Ito ay ang Information Communication Technology. Tumutulong ito sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Dahil sa ICT, napapadali ang lahat. Ito ay mga makabagong teknolohiya na maaaring maging daan sa pagkuha ng mahalagang impormasyon at pakikipagkomunikasyon gamit ang computer, internet, telebisyon, radyo, telepono at cellphone. Ang ICT ay maituturing ding sining at agham. Bakit? Dahil dito nagagawa natin o maaari nating gawin ang mga sumusunod. Una, pagtatala o recording ng mga nakalap na impormasyon. Pag-iingat o pagtatago ng mga nakalap na impormasyon or storage. Pagsasaayos or organizing. Pakikipagpalitan or exchange ng mga impormasyon na iyong nakalap. At pagpapalaganap ng impormasyon o information dissemination. Dahil sa ICT, nagiging madali ang lahat na ikakalat o nakakangalap tayo ng mga impormasyon sa isang pitik lang. Narito ang mga salik o maaaring maging epekto ng paggamit ng computer, internet at email. Una, exposure. Ito ay pagkalantad ng mga di naaangkop na materyales o maaari kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas at ipinagbabawal o iligal. Kung tayo ay hindi magiging maingat sa pag-click o pag-search natin, maaari tayong mga makakita ng hindi naaangkop sa edad natin. Pangalawa, viruses, adware at spyware. Maaaring makakuha ng virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer. Dahil sa mga websites or ibang websites na napupuntahan natin, maaari tayong makakuha ng mga virus dito. Kapag tayo ay mahilig din mag-download, maaari din itong makapagdulot ng mga virus sa ating computer.
maaaring masira sa maayos na paggana ng computer kapag nagkaroon tayo ng virus, adware at spyware sa ating computer. 3. Panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. So, maaari ka ring makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kakilala, lalo na sa mga social media platforms like Facebook, Instagram, or pwede din sa TikTok. So, kinakailangan na maging maingat tayo sa lahat ng ating pinopost or mga binabanggit na mga opinion para maiwasan natin ang mga harassment or cyberbullying. At pang-apat, pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ito ay tinatawag din nating identity theft or fraud. So, maging maingat tayo sa pagbibigay ng mga personal na impormasyon tungkol sa ating sarili or kung maaari, huwag natin ipamimigay ang mga personal na impormasyon lalo na sa mga taong nakilala lamang natin sa internet at online. Bakit? Dahil ang mga naibahagi mong personal na impormasyon ay maaaring makuha ang impormasyon ng hindi mo nalalaman at maaaring gamitin nila ito sa paggawa ng krimen. So, kadalasan o ang best example dito ay ang pagkakahack ng Facebook account mo. So, nagkakaroon ng krimen dahil dito. So, ginagawa nila or ginagamit nila ito sa panlilinlang or sa pagnanakaw. Kaya, maging maingat tayo or huwag tayong magbibigay ng mga personal na impormasyon. Para maiwasan natin ang mga salik sa paggamit ng internet, narito ang mga tamang pamamaraan sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Una, tiyakin o itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. So, narito ang mga halimbawa ng websites na maaari or pwedeng-pwede sa mga batang katulad nyo. www.kidsuwi.com, www.kidsowl.com, www.surfnetkids.com, infoplease.com at YouTube Kids. Pangalawa, magpa-install o magpalagay ng Internet Content Filter. Magagamit ito upang ang kapaki-pakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at maida-download gamit ang Internet. Pangatlo, huwag maglatahala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao, katulad ng tirahan, email address, telepono, password or kahit ang iyong birthday. Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. At pang-apat, ipaalam sa nakatatanda o magulang at guro kung nakararanas ng harassment o cyberbullying upang ito ay maaksyonan agad. Ngayong tapos na nating pag-aralan ng aralin, tara at subukin nating sagutan ang maikling test na ito. Lagyan ng check ang salitang tama kung ang sinasaad sa pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadget. Magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala lamang sa internet o online.
Gayahin o kopyahin ang account ng ibang tao. Gamitin lamang ang ligtas na search engine or websites sa internet. At panghuli, ibigay ang password ng social media account sa kamag-aral. Tandaan, dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng computer, internet at email. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit nito. At panghuling dapat tandaan, think before you click. Maging maingat tayo sa lahat ng kiniklik natin sa internet. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Ako si Mamsi at nagsasabing, paalam mga bata, hanggang sa muli!